Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Met this person in person as well. And napag-usapan po namin kung anong nangyari. Ayun na nga po, you might have seen my video about this previously on my page. If you have questions about that, just go back to my video. Ayun na nga po, na-send po niya sa akin ito and verified this person is actually an SEX party goer. As a matter of fact, taga San Francisco po siya. And always po siyang sumasali sa Folsom Street Fair. Now, what is Folsom Street Fair? Hindi ko po ito pwede sabihin dito sa video kasi po masyadong adult, but you can Google it. That's FOLSOM Street Fair. Yan po. Parati po siyang sumasali dyan. He's always present in the SEX party scene. And ayun po, nakareceive po siya ng message tsaka pinasali po siya sa isang private SEX party. At saka ito na nga po ang resulta nito. So again, before we go to that po, to the audio, let me just say, nakarapatan po nating bawat mamamayang Pilipino na pilitin po natin ang ating Pangulo na mag-take ng hair follicle test. Kasi po karapatan po nating malaman kung nasa maayos po na pag-iisip ang Pangulo natin to lead a country. Kasi hindi po isang, dalawa o tatlong buhay lang ang minamanage niya. Ang dami pong buhay. Buong bansa, buhay ng mga mamamayang Pilipino po ang nasa linya nito. Dapat po tayo magalit, dapat po nating pilitin. Kasi ito po ang only way na malaman natin kung nasa tamang pag-iisip po ang Pangulo natin. Again, this video is up for interpretation and it's totally up to you. Okay, skip na natin yan mga kababayan kasi mayroon ng ano yan, may development na yan. So itong kaya nga mayroon tayong mayroong lumabas na tubig. You know, I think tignan natin. Para marinig nyo. Medyo okay. I can't take this. I think it's too big. You love this, right? Okay, ayan yung history ng tubig. 'Di ba? Sabi nung diyan sa video na according kay Dean ay si Bangag yan na I think I can take it kasi it's too big. Masyadong malaki yung kartada, 'di ba? Tapos sabi naman ni Satanas, no ani, 'di ba? Anong sabi ni Satanas? Ulitin natin para bongga. Honey, do it for me. 'Di ba? So nagkaroon na yan ng development. Andiyan na yan ang development, kaya nagkaroon ng tubig. Okay, ayan, may mga sunod-sunod na post si Dean. Ayan, breaking, got in touch with Mr. Tubig. We're trying to figure out the logistics of an interview. Stay tuned. Ayan, tignan mo, may tubig. Matapang na hinaharap ni Dean Chase etong issue na ito simula nung November. Ayan, na-meet niya si Mr. Tubig. Then, ayan, may mga susunod siyang mga videos.
Pero hindi na tayo dadako dyan dahil halos sa lahat nyo na na-expose nyo. Kaya sabi ni Dean noong December 23, I challenge you, ayan, tinag niya pa, to sue me. At titignan natin kung saan kayo dadali ng kaso nyo, tang inumin ninyo. Alright. So ang kaibigan na tinutukoy ni Mr. Tubig this entire time ay si Paulo Tantoco na napakawalang hiya talaga ng pamilyang Bangag, di ba? Nilabas ni Dean na may contact din si Mr. Tubig kay Tantoco at sa iba pang mga politiko na gusto ng serbisyo ni Mr. Tubig. Alright? Sa gusto ng serbisyo, alam niya kung anong serbisyo, di ba? Hanggang sa naging viral na nga, nakita niyo 2.4 million views yung unang labas ni Dean at marami pang kinukuha pa yan ng ibang vlogger. So like across social media, millions of viewers. Kaya naman itong si Clarissa Taratara, sabi dito, Palasyo nanawagan ng agarang aksyon sa bagong paratang kay Lisa Tanas at Marcos Jr. Sabi ni Dean, bring it on, you disgusting bitch. Sabi niya ganyan. So anyway, okay. Kakalipat lang namin. Tapos minutusan na naman kayo doon. Dumating sa point, diba, na sinusundan na si Dean, pinasok yung apartment nila, lumipat na silang apartment, talagang binibigyan ng mga kalaban ng bayan, ito 1 million views, ng talagang, hell ang buhay ng bawat whistleblower, ng bawat matatapang like Dean Chase para tumigil na sa pagsalita. Hanggang sa pati locker ni Dean ay pinasok na ng mga, pinakita niya rin yung video ng mga alipores, okay, ni Satanas at ni Bangag. And also, mga kababayan, naglabas si Dean Chase ng clip, okay, or snippet ng video, picture. Okay, na si Liza Tanas ay lutay-lutay, o luray-luray, o luyat-luyat, layot-layot ng kanyang susubels na nakahubot-hubad. Actually, finlag ng Facebook yun eh. Pati yung sa akin, pinati-take down ng Facebook yun eh. Kahit na may cover na yung luyat-luyat na katawan ni Satanas. So yesterday, okay, di ba sabi ko sa inyo, nag-usap kami ni Dean at nagpaplano kami kung paano namin ipapalabas ang video na sa primetime bida, para bidang-bida ang mag-asawang, ang mag-asawang mga balahura. Here we go. Play na natin. Try to off the radar this. Okay? Kaya nga natanggal. Okay? Ayan, no? Actions we've taken impact for tinanggal nila ang picture na nakahubad si Lisa Tanas. Sa akin din na-report nila. Ganito talaga ang mga Bangag. Kapag nagsalita ka, either gurgurin ka, i-report, ipa-take down yung Facebook mo. Ako, 2 Facebook page, diba, ang na-take down sa akin. So, yan. Pinipresent sa atin ni Dean Chase kung anong ginagawa ng Bangag administration na ito. So, nag-appeal si Dean on January 9. Kasi I believe January 3 niya pinost yung hubot-hubad na katawan ni Satanas. Although may cover naman, kaya lang, nireport pa rin nila. Ayan, nag-appeal siya sa oversight board. Okay? So, sabi ni Dean sana, so far, sinubmit niya sa White House. Okay, pwede ka kasi mag-email dito, no? Sa Amerika, i-email mo. Baka nga pinagpipiyastahan na nila, mo kadiri, yung orgy nitong mag-asawang Bangag at ni Mr. Tubig. Okay. Sabi ni Dean ay na-notify na sila through email na na-receive na ng government ng Amerika yung kanyang sinend. I just don't know kung anong exactly ang, message niya, yung attachment, di ba? Yung video, yung konteksto na message niya. Pero for sure, pasok ito sa money laundering dahil nga binayaran si Mr. Tubig ng more 40,000 according to his interview na binayaran siya ng 40,000 US dollars, like around 2.something million, 2.3. Then, yung isa pang kasama ni Mr. Tubig na chumukchak din, I just don't know kung sinong chinukchak niya, binigyan ng 17,000 pesos. Ngayon, dito sa araw na ito, maririnig ninyo kung,
ang sinabi ni Bangag. Yan na. Keep that one, pakinggan niyo mabuti. No, no. You don't have to book a ride. You can have No, you don't have to book a ride. Remember, sinabi ni Mr. T, okay? At di doon sa kanyang interview, mga kababayan, did I say dollar, peso, did I say kanina peso? Dollar yun. We're saying dollars, right? 40,000 US dollars. Anyway, okay, balikan natin to. to book a ride. You can have one of our drivers take you. Okay, di ba? No. Alam mo, kilala ko kasi si Satanas. Nakakausap ko siya, kaya kilala ko ang boses niya. So ngayon, mga kababayan, sinabi din yan doon sa interview ni Dean na sa kanyang mga audio video na panggap na tatawag ng Uber, diba? Nagpanggap o tatawag ng Uber itong si Mr. T. Pero I think yun ang isa sa strategy niya na hawak niya yung phone niya para ma-record itong hubot-hubad na katawan ni Satanas at yung nangyari doon sa loob ng kwarto na yon na kung saan, according nga kay Dean at kay Mr. T, na talagang itong mag-asawang Satanas at Bangag ay gumagamit ng kapangyarihan, pera ng bayan para magkipagkantutan. Ayan, buong na word yan. Makipagtsuktsakan sa mga ganyang klaseng orgy event na binabayaran nila ang taong na kanilang gustong maka-tsuktsak. Sabi dito, we can have, sabi di ba ni nung lalaki na magbubook siya ng Uber, sabi ni Satanas dyan, no, we can have one of our drivers take you home. Home. Right, honey? Right, honey? Alam nyo, pag kilala mo yung isang tao, okay, sino sa inyo dyan, yung mga nanonood na kilala si Satanas, yung boses, the way na i-deliver yung boses, the way na magsalita, mare-recognize mo, ma-identify mo kung talagang eto yon. Wala pang video, although, ayan ang mukha ni Satanas, di ba? Pati yung pananalita niya, this is very New York dugyots. No, di ba? Tignan natin. Okay, money is not an issue. Alright? Kasi gusto na umuwi ni Mr. Tubig. But what puzzling you is the nature of my game. Just stay. We'll have fun. And this is very Bangag's voice. Ilang beses ko na nakaharap si Bangag. Alright? Personal, hindi lang napapanood. Ilang beses na. And this is very Bangag's voice. Yes. Ayan. May binanggit yung pangalan. Your pay will be as handsome as you. Okay? Ano sabi niya? She called him by his name, had to sleep. Okay, blip it. Sabi ni Dean. Sabi ni Mr. T, it's not that. It's just, I have an early appointment later today. Kasi madaling araw yan na naganap, for sure. Dahil alam mo, yung mga addictus, madaling araw yan sila tumitira, di ba? Kasi sinabi na rin mismo dyan ni Mr. Tubig na hindi lang tsuktsakan, kundi mayroong party drugs. Right? But I can stay a bit longer. Okay? So, ayan ang mga kababayan, yan yung bago ngayon. Okay? Sabi ko nga kahapon, hindi pa daw pa-uploaded sa sa porn site. Sabi ni Kato B. Well, sabi ko nga sa inyo, nag-usap kami ni Dean the other day, di ba, sabi ko sa inyo, kung paano ito ipa-prime time bida. Kasi nga,
naintindihan natin na ang karamihan sa media sa Pilipinas ay duwag, takot na magbalita sa mga ganitong sensitibo. 'Di ba? Tinatakot na nga si Dean, tinatakot na nga ako, except labas ko na yung sarili ko. Naglabas na ang mga sa Malacanang na kesyo kakasuhan daw si Dean Chase about it sa mga mapanirang video. Mga kababayan, ito ay public interest. Isa ito sa mga grounds na pwedeng matanggal, ma-impeach si Bangag. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, dahil sa kaniyang pagkikipagbulian gamit ang pera ng bayan. Dapat managot sila oras. Kaya nga challenge sila ni Dean. Kaya challenge namin sila. Not only sa Chokchak video, even sa Pulburon video. Dahil ako, authenticated ang video ko. Hanggang ngayon, ulitin ko, wala pa rin silang kaso. And si Dean, okay, for sure, authenticated ang video niya dahil kitang-kita ng dalawang mata niya dahil ang pangyayari is 2023, November 2023, sa San Francisco, California, during APEC event, kung saan pumunta talaga si Bangag Jr. dito at documented yun, yung APEC na yun, 2023. At syempre, para talagang magkaalaman sana, mga kababayan, yun nga, mag-file nga ng case si Bangag. Dapat mabilis, di ba? Dapat mabilis na nag-file si Lisa Tanas at si Bangag ng kaso laban kay Dean. November pa yan. Mabilis na yan. Sana naka-receive na tayo ng Ayun, tubig. Ayan. Dapat naka-receive na si Dean na ngayon ng letter from law firm. Kasi kaya ni Lisa Tanas at ni Bangag magbayad. 'Di ba? Hindi nga problema yung issue. Bakit November ba? Itong kanilang chuba-chuchu. Nakipag-tsuktsakan blues. Bakit wala pa November, December, 3 buwan na? Mabilis lang yan. Kung ito ay hindi totoo, that million na, the same with Pulburon video na nag-viral, million na ang nakakarinig nito sa boses ni Satanas at sa luray na susobels ni Satanas na kung saan, according to Mr. T, kliyente nila itong mag-asawang Bangag sa Tsuktsakan Blues gamit ang pera ng bayan. Kung fake news ito, kung ito ay kasinungalingan, dapat the moment na inirelease ni Dean Chase yung audio at yung interview niya kay Mr. Tubig, mabilis pa sa 4:00 dapat ang mga alipores ni Bangag at ang kanilang mga abogado dahil hawak nila ang pondo, bilyon-bilyon nga ang ninakaw nila, di ba? Barya lang ang mga law firms sa kanila dito. Pwede niyang kunin, yan yung mga law firm nila. Diyan, dito na mamahalin per hour, milyon-milyon ang ginagastos nila. Pero hindi ma-filean ng case ni Dean Chase kasi nga doon magkakaalaman sa korte, mga kababayan, ipipresent. Alright? Ipipresent itong video na to kasi sasabihin ng lawyer, di ba, ng abogado sa abogado, ito ba'y paninira mo lang? Ito ba'y gawa-gawa mo lang? Ito ba AI mo lang? Doon magkakaalaman sa Korte Suprema. 'Di ba? Sa legal battle. Okay? Doon sa legal battle na kung ito ba ang video na ito, na ang audio at yung mga pictures na pinakita ni Dean Chase ay authentic. Pero ayaw nga mag-file ng case na Lisa Tanas. Ang ginagawa nila, panakot. Ayan, gagawa tayo ng hakbang para mapanagot. Asan yung panagot? 3 months na. Diyan sa tubig na yan. Nasa na mga media? Bakit hindi nyo ito i-highlight? Di ba? Pinapatakbo kayo ng gobyernong mga salaula. Pinapatakbo kayo ng gobyernong mga adiktus. Mga hindi lang suga pa sa pera, kundi suga pa pati sa laman. Di ba? So yun mga palangga, mga kababayan. Kaya ito yung sitwasyon natin sa ating bayan. Okay, ito ba? Fake news ba ito? Paano maging fake news? So ayaw nga nilang harapin kami. Ayaw nga nilang mag-file ng case. Kung mapatunayan na talagang itong si Bangag. My God. At stake ang kinabukasan ng bawat Pilipino, which is ngayon na kita nyo na pinagdudusahan ninyo kung paano magpatakbo ang isang Bangag na presidente. Gurguran dito, gurguran doon.
Ang mga tatay, may nabasa ako yung, ano yun, yung pagmamalupit, yung mga, what do you call that? Yung mga abuse ng mga magulang na mga adikto sa kanilang mga anak, tumaas ang rate sa Pilipinas. Kasi nga nagbalikan yung mga adik. Eto, sabi ko sa inyo, the reason why kahapon pinag-usapan natin na itong scripted impeachment nila, na sila lang din ang may gawa niyan, sila Bangag, sila rin nagkonsyabahan, in preparation to, na kapag nagkaroon na ng primetime bida, dito sa video na ito, pag inilabas na ni Dean, na pwedeng gamitin against the Bangag president, na siya ay nakipagtsuktsakan, nagpabutas siya ng buli niya, di ba? Nagpapasok siya ng malaking tubig, di ba? Ulitin natin, ay paglabag sa what? Sa konstitusyon, paglabag sa ating batas, betrayal of public trust. Okay? Culpable of what? Culpable violation of the Constitution na lagi nating naririnig. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng pagiging presidente at ginagamit niya yung pera ng bayan sa pag-aabuso sa pera ninyo. Nakitang-kita nyo naman na inaabuso, nagbabayad ng buto si Bangag at si Satanas. Pera nyo ito. Ngayon, ang mga media, kasabwat din sa pag-betray sa taong bayan. Kasi dapat, ito, hina-highlight ninyo, wala nga nagbabalita eh. Okay? Tanungin nyo si Dean, interviewin nyo si Dean. Okay? Kung talagang gusto nyong ma-highlight ito sa buong bayan na makita kung gaano sa laula ang mag-asawang bangag na, di ba? Bangag na mga tsoktsakera pa. Actually, ang dami na natin nilalabas na issue na ito, mga kababayan. Eh. Okay? Bakit ayaw ng media? Takot sila. Baka takot sila magurgur. Okay? Takot sila mapatay, di ba? Hindi naman. You know? Kung talagang gusto nyo to i-verify, etong napakalaking scoop, titiba kayo dito mga media, pero ayaw nyong what? Ayaw nyong pag-usapan. Di ba? Titiba kayo, tignan mo. Di ba? Yun nga si Dean, millions and millions of viewers. Di ba? Of views ang nakikita. Pero tanga pa rin, I mean, nagmamaang-maangan pa rin kayo, tahimik pa rin kayo. Dahil what? It's either bayad kayo, or takot kayo kay Bangag. Dapat panagutin, di ba, ang adik at tsoktsakerong botomesang presidente. Okay? Sa ginagawa nila na paglalapastangan sa kapangyarihan at what? Sa pagbayad sa pera dahil lang sa boto para isulod sa iyang buli. Yan mga kakababayan, ang tunay nation, anong ginagawa nila ngayon? Ang ginagawa nila ngayon, cover up ng cover up. Oh wow. Chino Merabueno, grabe naman yung pang New Year mo. Napakalaki. Thank you so much, Palangga. Ayan, ang sabi ni Chino. California, Governor Gavin Newsom, Los Angeles Mayor Karen Bass. Okay. Namit ko yan si Gavin Newsom Palangga. So anyway, thank you so much. Ngayon, mga kababayan, kaya etong ginagawa nilang hearing dyan, lahat ito cover up. Walang mapapanagot, kundi mga kalaban lang nila sa politika. Wala silang mapapanagot na bangag na adik